Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pam po ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM?
Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po nating hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumento niyo. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institusyon. Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney, lastly, no, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sumusuporta na po kayo sa atin sa bansa. Nagpapasalamat po ako, masalud po ako sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay ganito. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Ngayon po ba may lalim siya? Pati asawa niya pumasok sa ganito kalatasan? Ako na lang sasagot. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susunod na. Kailan mo po talaga. Ano ba yung isa sa pagkakas mo ngayon para sa scandal ng Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon.
pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-maletang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya po sa COMELEC as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila, pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, 25. early 2025. Thank you. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamahan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na luwantad, Attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman, no? Ngunit ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw.
Kasi ang aking komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Sir, follow up lang po. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. No? Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino, ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Yeah, Dwayne Dizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes, Thank you. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Sir, good morning. Almar Forzuelo sa SMNI po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusad yung reklamo ninyo dito sa ombudsman nga at umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa ombudsman ngayon. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man ang susunod na administrasyon, ay tingnan ito. Itong mga alegasyon na ito. binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga sa Kabanabay. Ano masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit
and more. No? Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Dito lang po, may iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Eden Santos from Net25 ulit. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, no? Ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag nung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all? Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, nag-deliver kami ng ganito sa ganyan. No? So, yung ibang membro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver. No? So, sineshare niya sa chat group nila. No? So, yun yung context ng chat group. Yung leaders ay yung administrator ng chat group. Kasama dyan, yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na contractor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito, makikita nyo yung portion na ito,
Crinap ko lang. Tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuhanan nung nagpicture, no? So, alam nila na pera. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nilalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil din naman po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salut po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na umarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa laban. Para sa bayan at mamamayan, mahal natin ang Pilipinas. Can we have last, Sir, Attorney, last question po. please? Opo. Last three. Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, pahilan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po ang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin ahensya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government, ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon, no? Kita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Putesa nakasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Putesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Putesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagde-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwede kwento? Alam po natin ang mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share.
buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Waupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po.